Isa pong magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin po, Panginoon. Magandang gabi po sa inyo. At muli, narito na naman po tayo sa ating pong mensahe na pinag-aaralan tungkol po sa suffering. Sana po ay patuloy po ninyong nasusubaybayan, napapakinggan ang mga salita ng Diyos. At higit sa lahat, mga kapatid, ito po ay ating napananabikan at nakagugutuman sa ating kaluluwa. Sapagkat napakahalagang makilala po natin ang ating mga sarili, kung tayo po ba talaga ay laging sabik sa Panginoon, sapagkat ang salita ng Diyos ay Diyos yun eh. So kung ang salita ng Diyos, sabik po tayo doon, sabik po tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay salita. At ang salita po ay Diyos. Kaya lubos po nating makikilala yung sarili natin kapag nararanasan po natin, nararamdaman ang mga bagay na ito. So sana po maabot po kayo ng mga salitang ito, mga kapatid, at kumontento po tayo sa ating pakikinig. At gusto ko lang pong i-announce sa inyo, itong ating sinisiris na suffering ay 2 beses na lang po. Ngayong Wednesday at saka sa Friday po, tatapusin na po natin siya. Sa susunod na linggo po, gusto ko pong i-announce sa inyo, mga kapatid, na 1 beses na lang po tayong makakapakinig ng Bible study every Wednesday po. Medyo hahabaan na lang po natin ng konti. So, iba naman po ang ating isisiris, mga kapatid. Habang po tayo naka-lockdown at nakapirmi po tayo sa ating mga tahanan, mahalagang ating pong pag-interesan at pag-ukulan ng pagpapahalaga. Ito pong ating salita ng Diyos, mga kapatid. So, manalangin tayo sumandali. Lord, salamat po sa isa na namang pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin, na kami po ay makapakinig ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Ilagay mo ito't itimo sa aming puso at isipan at makadagdag ng aming katatagan, pananampalataya at pagtitiwala namin sa iyo. Salamat po. Samahan mo kami ng banal mong Espiritu sa aming pong pakikinig. Sana po umabot ang salita ito sa lahat ng tao, sa maraming tao, Panginoon, nangangailangan sa iyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So, tuloy tayo, mga kapatid. 2 na lang po tinatalakay natin sa suffering. So, ang subject natin, nandito na po tayo sa part 6, mga kapatid. Part 6 po ng ating suffering. Pero ang topic po natin ay The Spirit help us respond in suffering. Ibig sabihin ng ating topic, tinutulungan tayo ng Espiritu, mga kapatid, sa ating mga pagtitiis at mga paghihirap. Sabi nga po sa aklat ng ating teksto, the book of 1 Peter, chapter 4, verse 14, mapalad kayo kapag kayo'y inaalipusta dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Mapalad daw po pala tayo pag tayo inaalipusta, inuusig at pinagwiwikaan ng mga masasakit na salita dahil kay Kristo. Hindi ka inusig dahil gumawa ka ng kamalian, inusig ka dahil may ginawa kang hindi maganda, nanirang puri ka, o kaya nagsalita ka ng hindi maganda, hindi tama. Mga kapatid, inusig ka, hindi po yun ang sinasabing mapalad. Ang sinasabing mapalad po rito, mga kapatid, yung may umuusig sa'yo sa kabila ng ikaw naman ay tapat na naglilingkod sa Diyos. Halimbawa, inaalimura ka, inuusig ka ng sambahayan mo. Kasi ang kaaway ng isang tao, mga kapatid, unang-una, sambahayan.
Inuusig ka ba ng asawa mo, ng magulang mo, ng mga kapatid mo, ng mga anak mo dahil naglilingkod ka sa Diyos? Mapalad ka. Hindi yung inuusig ka dahil hindi ka naman talaga sa church nagpupunta, may pinupuntahan kang iba, pinapagalitan ka, pinagwiwikaan ka ng masakit na salita. Ang ibig sabihin dito, yung dahil kay Kristo, mapapalad po yun. Yung mga inuusig dahil kay Kristo, ibig sabihin, sapagkat yun ay palatandaang sumasa Kanya ang Espiritu. Walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid. So, lahat tayo po, mga kapatid, ay dumaraan sa iba't ibang suffering. May mga dinaranas tayong iba't ibang suffering sa buhay, mga pagtitiis, mga paghihirap, iba't iba, no? Iba't iba, kahit na po tayo ay Kristiyano. Actually, iba't iba naman po yung mga paghihirap natin, pagtitiis natin, mga pagsubok. Iba't iba parang color coding, iba't iba kulay, mga kapatid, ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Kaya lahat tayo, mga kapatid, hindi po exempted sa suffering. Ang suffering po, ang pagtitiis, paghihirap, ay bahagi po ito ng plano ng Diyos. Bahagi ng plano ng Diyos para sa buhay ng mga Kristiyano. Ang tanong sa atin ngayon, ano ang nais ng Diyos na pagtugon mo sa mga mangyayari, sa mga nangyayari, o sa mga mangyayari pa? Ano ba yung tugon natin sa ating suffering sa buhay? Ano yung reaksyon? Sabi rito, ano yung gustong makita ng Diyos? Na ugali mo, reaksyon mo, karakter mo, sa panahong tayo po ay pinagdadaanan ng mga pagtitiis at mga paghihirap sa buhay. Ano po yung inuugali natin, mga kapatid? Yun ang titignan ng Diyos dun Yung suffering, darating at darating po yan. Iba't iba nga lang, mga kapatid. Iba't iba. Pero hindi naman po yun ang mahalaga Ang mahalaga sa Diyos, tinitignan niya tayo, ano ba yung reaksyon natin? Ano ba yung pag-uugali kapag may mga pagtitiis na tayo at paghihirap na pinagdadaanan? Yun ang binabantayan po ng Panginoon dito, mga kapatid Ito po yung mga pangunahing tanong na gustong sagutin ni Pedro. Kaya sinisiris po natin itong suffering at hinango po natin ito sa 1 Peter chapter 4 and then chapter 5. Kaya nga, mga kapatid, ito yung isa sa mga pangunahing tanong na gustong sagutin ni Pedro sa mga Kristiyanong nagkalat-kalat sa iba't ibang panig ng mundo na dumaranas ng iba't ibang klaseng paghihirap. So ito yung naisagutin ni Pedro sa sulat na ito. Dahil sabi niya sa 1 Peter chapter 5 verse 15, huwag nawang mangyari, tingnan nyo maparusahan o magdusa ang sino man sa inyo dahil siya ay mamamatay tao. Sabi dito, huwag nawang mangyaring maparusahan o kaya magdusa ang sino man sa inyo dahil siya ay mamamatay tao, dahil siya ay magnanakaw, dahil siya ay salarin, dahil siya ay pakialamero. Huwag daw sana tayong magdusa dahil sa mga bagay na yan. Ang suffering na pag-uusapan natin, mga kapatid, ay may kaugnayan sa paghihirap na dulot ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Yung dulot ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, tapos may mga dumarating pang suffering sa'yo. Ito yung binanggit ni Pedro sa 1 Peter chapter 4 verse 16. Unang Pedro 4:16. Ngunit, huwag ikahiya ninuman kung siya'y maparusahan dahil sa pagiging Kristiyano. Huwag mo daw ikahiya kung ikaw maparusahan ka dahil sa pagiging Kristiyano mo, bagkus magpasalamat siya sa Diyos sapagkat taglay niya yung taguring ito. Ano yung taguri? Yung taguri mo, yung identity mo,
As a Christian, mga kapatid, paparusahan ka, pero taglay mo ang taguring Kristiyano, mapalad po tayo, huwag ikakahiya yun, mga kapatid. Kaya yung pagdurusa natin dahil Kristiyano tayo, yun huwag mo ikakahiya. Mga kapatid, dahil dala-dala natin, tandaan natin ang pangalan ni Kristo. Pag dala-dala natin ang pangalan ni Kristo at pag tayo Kristiyano, nakakapit na sa atin yung pag-uusig, yung pag-aalimura, yung kapuotan at galit ng mundo sa atin. Si Kristo muna po ang inalipusta, inusig, kinapuotan, pinako nga sa krus. Kaya lahat tayo sumusunod sa Kanya, daranas po tayo noon. Pero siya po yung unang dumanas. Kaya kung tayo po kakampi ni Kristo, kapanalig ni Kristo, daranasin din po natin yun, mga kapatid. Kaya pag-usapan natin yung suffering naman, na walang kinalalaman, ito yung suffering na pag-uusapan natin ngayon, wala naman itong kinalalaman sa ating pagsunod o pagsuway natin sa Diyos. Tandaan nyo, yung ating pag-uusapang suffering, walang kaugnayan sa pagsunod at pagkakamali natin o pagsuway natin sa Diyos, mga kapatid. Ito yung binabanggit ni Apostol Pedro. Yung tinatawag na pagsubok. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Sabi nga sa 1 Peter 4:12, doon tayo tumutok. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na hindi pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Okay, ang keyword dito na gusto kong bigyan ng emphasis, mga kapatid, o pagdidiin, ito po, huwag nating pagtakhan. Huwag po kayong magtaka. Yun ang gusto kong bigyan ng diin dito, mga kapatid. Huwag tayong magtaka kapag dumaranas tayo ng iba't ibang pagsubok. Huwag po, mga kapatid. Ito yung mga bagay na nangyayari sa atin o ginawa ng ibang tao na hinahayaan lang siya ng Diyos na maranasan natin. Ito'y pagsubok. Yung hindi mo alam, dumating. Pagsubok po yun. Hindi mo alam Ang pagsubok, mga kapatid, hindi mo alam yan darating sa'yo. Yung problema, alam mo darating sa'yo. Kasi ang problema, consequence. Ang pagsubok, mga kapatid, ito po ay pagsubok, tinetesting ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya po ang sinusubok ng Diyos, hindi naman po tayo. Ang sinusubok ng Diyos, yung pananampalatayang inilagay niya sa ating puso. Kung talagang ipinaglalaban natin, yung pananampalataya na yon. Yun ang ating pong idepensa. Yun ang ating ipaglaban. Yung pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ang siyang hagdan ng ating kaligtasan. Ang pananampalataya po, mga kapatid, ito yung magiging dahilan ng ating kaligtasan. Sapagkat ang sabi ng John 3:16 sa huli, ang sino mang sumampalataya, hindi na po mapapahamak. Kaya nga, dapat lagi pong matibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Paano malalaman na matibay ang pananampalataya mo? Susubukin ka ng Diyos. Susubukin po tayo. Kaya ang mga bagay na nangyayari sa atin, o kaya yung mga ginawa sa atin ng ibang tao, minsan hinahayaan ng Diyos yun Kahit hindi maganda, hinahayaan ng Diyos. Hindi dahil sa may nagawa tayong kasalanan, Hindi dahil sa nakagawa din tayo ng mabuti. Hindi dahil doon. Mga kapatid, nakagawa ka ng kasalanan, kaya kayo inuusig. Nakagawa ka ng mabuti, kaya kayo inuusig. Hindi dahil doon. Tandaan ninyo, kundi dahil ito po ay niloob ng Diyos. Ang tawag po dito, God's will. Okay? Hindi dahil nagkamali ka, nagkasala ka, kaya kami din pinagdadaanan. Hindi dahil gumawa ka ng mabuti, kaya kami pinagdadaanan. No. Ito po ay kalooban ng Diyos. May mga bagay na ganyan na dumarating sa atin, mga kapatid. Tulad na nangyari kay Job. Di po ba? Bigla na lang dumating ang pagsubok. Niloob ng Diyos yun. Pero ang ganda ng huli, no? Yung nangyari kay Joseph, hindi niya alam mangyayari sa kanya yon. Pero niloob ng Diyos yun. Pero ang ganda ng bandang huli, di ba?
Yun ang gusto mangyari ng Diyos eh. Minsan sinusubukan tayo na wala namang dahilan, pero ang Diyos may dahilan eh. Dahil gusto kang pagtagumpayin ng Diyos. Gusto kang pagpalain ng Panginoon na kailangan may pagdadaanan ka munang puhunan. Puhunan. Kasi yung mga bagay na mahalaga, lalo na galing sa Diyos, binigay sa'yo, hindi mo pinaghirapan, wala naman tayong pagtitiis na pinagdaanan. Aba, hindi mo yung pahahalagahan, mga kapatid. Kaya tulad ito, halimbawa, nasalanta ng bagyo, o pagsubok yan, o kaya tulad ng isang sa inyo, maaaring nag-invest kayo, nagnegosyo kayo, tapos nalugi. Ang ganda naman ng layo ninyo, hangarin ninyo. Ang ganda naman, tapos nalugi, mga kapatid. Tulad ng pag-aaway ninyo ng kamag-anak mo, inaway ka ng kamag-anak mo, wala ka namang nagagawang masama. Pagsubok din po yan. Tulad ng pang-aabuso sa'yo ng isang taong malapit sa'yo, pagsubok din po yan. Mga kapatid, yung mga pagsubok natin sa pamilya, pagsubok natin sa pinansyal, ang dami-dami na hindi mo inaasahan darating. Yun po yung pagsubok. Kaya, kung mangyayari naman sa atin na mga bagay na ito, mga kapatid, kung mangyayari man, ano po yung magiging response natin? May response po ba tayo doon? Ang tanong sa atin, tama po ba ang response natin kapag dumarating sa atin yon o hindi tama? Yan ang ating pag-uusapan, ha? Tandaan ninyo, mga kapatid. Yung response, ha? Kasi doon po nakatingin ng Diyos, eh. Pag may pagsubok tayo, ano yung ugali mo? Ano reaksyon mo? Ano itsura ng mukha mo? Okay? Ano tono ng boses mo? Natatakot ka ba? Nalilito ka ba? Nababagabag? Nag-aalala? Mali po yun. Because you are a Christian. Hindi nang inaasahan sa ng Diyos. Kaya nga yung pagsubok, tinitignan niya ano ang response natin. Kaya ang prayer ko ngayon, maihanda tayong lahat sa pamamagitan ng kanyang mga salita kung papaano tayo mag-response sa mga suffering na ating pinagdadaanan. O kung hindi mo man nararamdaman ito o hindi man para sa iyo ang mensaheng ito kasi everything is going well sa buhay mo. Para maihanda ka rin ng Diyos, halimbawa, di ka naman dumaraan ngayon sa ganito, isang araw daraan ka din dyan, mga kapatid, kung totoo kang Kristiyano. Sa ngayon, maaari, pero sa mensaheng ito, makatutulong ito sa iyo para kung sakaling dumating man po ito sa buhay mo, ay makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Paghihirap man ang maging kapalit. Kasi may idea ka na eh. Narinig mo na to, mga kapatid. Eh. And that's my prayer. Ito po yung aking prayer ngayon. Na maunawaan po natin. Kasi lahat naman po tayo, everyday, dumadaan dyan. Eh. Everyday, iba-iba, mga kapatid. Katatapos lang ng isa, meron na naman. Diba? So, habang nandito tayo sa mundong ito, habang tayo naglilingkod sa Diyos, naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, talagang hindi tayo tatantanan yan, mga kapatid. Kakambal na po ng ating buhay yan bilang Kristiyano. Kaya, yun din ang gusto ni Pedro eh. Kaya ang simula na sinasabi niya, ganito, sabi ni Pedro, mga minamahal, sabi ni Pedro, I am your pastor. I love this church. Kasi pastor siya eh. I want to prefer you. Not how to avoid suffering, but how to face suffering. Yun yung piniprepare niya sa mga miyembro niya. Mga kapatid. Yung hindi magtaka. Kung hindi harapin ang mga pagsubok na pinagdadaanan. Sabi nga ng 1 Peter 4:13, rejoicing in God in Christian suffering. Rejoicing
in God, in Christian suffering, in the book of 1 Peter 4:13. Kaya isa sa mga maling tugon na nagagawa natin pagdating sa mga paghihirap, pagdating sa mga pagtitiis, pagdating sa mga pagsubok, ang isa sa maling nagagawa natin, yung magtaka. Bakit, Pastor Boy, mali ba ang magtaka? Mali po. Bakit? Basahin natin ha. 1 Peter 4:12-13, mga minamahal, 1 Peter 4:12, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang hindi pangkaraniwan. Sa halip daw, itwist mo, kaysa magtaka ka, magala kayo sa inyong pakikibahagi sa paghihirap, sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Yun po ang sinasabi rito. Nagtataka tayo kapag nangyayari isang bagay na hindi natin inaasahan. Di ba? Pag may dumating, ano ito? Yung mga ganun, mga reaksyon natin. Ano ito? So, yung mabigla ka, okay yun. Yung magtaka ka, hindi okay yun. Hindi okay. Mga kapatid, bakit nangyayari sa akin ito? Di ba? Bakit nangyayari sa akin ito? Minsan sinasabi, bakit nangyari sa akin to? Hindi to dapat mangyari sa akin kasi Kristiyano ko eh. Sumusunod naman ako sa Diyos, tapat naman ako sa Kanya, tapat ako sa ikapu, tapat ako sa giving, tapat naman ako sa pagbibigay, bukas palad naman ako, bakit naman nawalan ako ng trabaho, bumagsak ang negosyo ko. Maganda yan kapag yan ang nangyayari. Ibig sabihin, may magandang plano ang Diyos, mga kapatid. Huwag mo tignan negatibo yung nangyayari sa'yo. Lahat po yan positibo, mga kapatid. Kasi karaniwan, ganito sinasabi ng mga Kristiyanong nagtataka. Ganyan eh. Yung mga sinasabi nila, nagtataka sila. Kristiyano naman ako. Mabait naman ako. Mabuti naman akong tao. Wala naman akong sinagasaan, sinaktan. Mga kapatid, walang exempted sa pagsubok. Kahit sabihin mong matuwid ka, kahit sabihin mong mabait ka, kahit sabihin mong humble ka, kapag ginusto ng Panginoon na patamaan ka ng pagsubok, patatamaan ka niya. Tandaan nyo, kapag ang Diyos ang nagbigay ng pagsubok, makinig kayo ha, kapag ang Diyos ang nagbigay ng pagsubok, ibig sabihin lang yan, may maganda siyang gagawin sa buhay mo. Matuwid po Diyos, hindi po niya tayo pinaglalaruan. May katwiran siya na hindi nating katwiran. May dahilan siya na hindi mo dahilan. Kaya mga kapatid, nagtataka tayo kung bakit minsan dumadating tayo sa mga pagsubok. Alam nyo kung bakit tayo nagtataka? Okay lang mabigla, magulat. Pero yung magtaka, hindi okay yun. Kaya nga, bakit tayo nagtataka sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin? Yun ang keyword na gusto kong bigyan ng diin dito eh. Ang dami natin tanong, bakit nangyari sa akin to? Bakit nangyari sa amin to? Ano ba ito? Huwag ganon. God is under control. Wala tayong magagawa kung anong gustong gawin ng Diyos. Mga kapatid, putik lang po tayo. Nilikha tayo ng Diyos. Karapatan natin sumunod at tanggapin kung ano man yung mga dumarating sa ating buhay sapagkat ang Diyos ay tapat. Okay, bakit tayo nagtataka? Ito sagot. Kasi mali ang theology natin sa suffering. Ulitin ko ha. Mali ang theology natin sa suffering.
Ano yon? Yung pagkaunawa natin sa mga pagtitiis at paghihirap, mali yung pagkakilala mo kasi sa Diyos eh. Kaya mali ang interpretation mo pagdating po ng pagsubok. Kasi alam nyo, kayo magagalit sa akin, kasi nakikinig tayo sa mga mangangaral. Yung ibang mangangaral na nagsasabing, kung ikaw ay anak ng Diyos, giginhawa buhay mo. Magiging mayaman ka. Sasagana ka sa buhay. Gagaling ka. Pagpapalain ka. Pangako ng Diyos yun. Pero hindi tayo exempted sa suffering at saka sa trials. Kaya kahit na po tayo anak ng Diyos, pinagpapala ng Diyos, may pangako ang Diyos, hindi naman tayo exempted sa pagsubok, sa paghihirap, sa pait. Ibig sabihin, tapat ka sa Diyos. Okay? Hindi ka na magdurusa. Darating po sa atin yan. Mga kapatid, either magkasakit ang magulang mo, mawalan ka ng isa sa mga mahal sa buhay. Hindi tayo exempted po ron. Tandaan po ninyo mga kapatid. Mararanasan talaga natin yan. So, yung binabanggit ng ibang pastor na kung ikaw Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, giginhawa ka sa buhay, yayaman ka. Hindi po yun ang ipinangako ng Diyos, mga kapatid. So, kalokohan po lahat yun. Kaya kapag may dumarating na suffering sa atin, mga pagsubok, mga pagtitiis, takang-taka po tayo eh. Bakit tayo nagtataka? Ang dami nating tanong. Kasi nga, pinaasa lang po tayo na mga nangangaral na hindi alam ang theology ng suffering. Okay? Hindi ganyan turo ng Panginoon, mga kapatid. Hindi po ganyan. Kung tayo man po ay pagpapalain ng Diyos, nasa Kanya pong karunungan nyo, nasa Kanyang desisyon. Kung pagpapalain ka. Kung susubukan ka. Kung anong plano sa buhay mo, kung anong layunin ng Diyos sa buhay mo, yun po mangyayari. Hindi po tayo ang nagpapalakad ng buhay. Hindi tayo nagmamaniobra ng ating buhay, mga kapatid. Hindi po tayo ang nagpapatakbo ng buhay natin. May Diyos po na kumukontrol ng lahat ng bagay. Kaya dapat maintindihan po natin yan. Nang hindi tayo nagtataka na bakit nangyari to, bakit nangyari yon, tapat naman ako, okay naman ako, mabait naman ako, mapagpakumbaba naman ako, matuwid naman ako. Hindi po. Huwag po nating pagtatakhan yun. Sabi ko nga sa inyo, magulat, mabigla, okay lang yun, mga kapatid. Pero yung magtaka ka, hindi tama yun. Kasi hindi yan ang pangako ng Diyos sa buhay na ito eh. Sabi ni Pedro, pangkaraniwan ng suffering sa buhay Kristiyano, hindi ito abnormal. Yung suffering sa ating buhay, yung mga pagtitiis, mga paghihirap, yung mga pagsubok, hindi yan abnormal, mga kapatid. Kundi normal Christian life yan. Normal na buhay Kristiyano yan. Kaya sabi ni Pedro sa 1 Peter 5:9, hindi lamang kayo ang nagtitiis. Unang Pedro 5:9. Hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan. Sino pa? Kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Lahat. Kaya sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, tingnan sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy 3:12, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig, ng mga pagsubok. Bilang tagasunod. Magtaka ka, kapatid, kung wala kang suffering. Magtaka ka kung wala kang pagsubok.
Magtaka ka kung wala kang pagtitiis na pinagdadaanan sa buhay na sinasabi mo, Kristiyano ka, pero nagtataka ka. Ang pagtakan mo, yung wala kang pinagdadaanan. Hindi ako po. Yun na nakapagtataka. Kaya ano ngayon ang tugon? Tamang tugon, mga kapatid. Alam nyo ang tamang tugon? Sa 1 Peter 4:13, sa halip, huwag kayong magtataka, verse 12 verse 13, sa halip magalak kayo. O, nakita nyo tugon? Hindi ibig sabihin masamang malungkot. Hindi ibig sabihin masamang umiyak. Hindi po yung masama. Hindi masama yon. Na umiyak ka pag may pagsubok ka, malungkot ka, hindi masama yon, mga kapatid. Pero sinabi ni Pedro, dapat ang nangingibabaw pa rin sa atin at ang nagpapatuloy na damdamin po natin ay yung kagalakan, yung joy. Yun ang gustong makita ng Diyos sa atin, kaya binibigyan tayo ng suffering, ng trials, ng persecution, kasi yun ang gusto ng Diyos na makita sa atin Nagagalak tayo kapag may nangyayari sa atin na magagandang bagay. Totoo yan Kapag pinagpapala ka, naku po, galak na galak ka. Kapag maginhawa ang buhay, galak na galak. Yun ba dapat ang ikagalak natin? Hindi po. Hindi po yun. Hindi ko sinasabing masamang magalak kapag may magandang bagay na nangyayari sa'yo. Hindi ko sinasabing pag maginhawa ka, pinagpapala ka, ay hindi ka magalak. Magalak ka po. Pero ang totoong kagalakan, mga kapatid, yung Santiago 1:2. Ano sabi ng Santiago 1:2? Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Yun ang normal. Di abnormal yun. Magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sa panahon ng crisis, sa panahon ng suffering, nagagalak tayo kung nakikita natin na kahit masama yung nangyayari sa atin o mangyayari, alam natin may magandang idudulot yon sa ating buhay. May pinatutunayang maganda ang plano at layunin ng Diyos sa atin. Alam natin na may magandang gagawin ng Diyos. Positive, think positive, mga kapatid. Kaya nasabi din ito ni Pablo sa mga taga-Pilipos Nung nakakulong si Pablo, dapat si Pablo umiyak, magngangal, magreklamo, dumaing. Pero ang sabi niya sa Pilipos chapter 4 verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Nakakulong. Tignan mo nga yan. Yun ang tama. Yung mga pinagdadaanan kang hindi tama, hindi maganda, nandiyon pa rin yung joy. Tignan nyo. Nakakulong si Pablo, pero ano sabi niya? Magalak kayong lagi sa Panginoon. Nuulit ko, magalak kayo. Ang nalulungkot yung dumalaw sa kanyang sakulungan Bakit sinasabing lagi? Magalak kayong lagi, lagi. Bakit lagi? Dahil ang mga paghihirap na dinaranas natin, mga kapatid, bilang tagasunod ni Jesus, ay paghahasa. Paghahasa sa ating pananampalataya. Kaya ito ay tinatawag na pagsubok Yung 1 Peter 4:12, ito ang Greek word yung Greek word ng pagsubok sa 1 Peter 4:12, ang tawag diyan peirasmos. Peirasmos ang tawag po sa Greek word ng pagsubok. Pwedeng isalin yan sa tinatawag na tukso o kaya pagsubok. Depende sa konteksto. Depende rin sa perspektibo. Ba? Yung tukso at pagsubok, depende yan, mga kapatid, sa konteksto tsaka yung perspektibo. Bigyan ko kayo halimbawa. Sa pananaw ni Satanas, tukso para ibagsak ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Sa kanya, kay Satanas, alam nyo, pag siya po ang bumira sa tao, tukso yun para ibagsak ang pananampalataya ng Kristiyano. Pero sa plano ng Diyos, pagsubok, mga kapatid, hindi lang para patunayang totoo ang pananampalataya natin, hindi lang yun
kundi para hasain tayo, kundi para patibayin tayo, hindi lang para mapatunayang believer ka, faithful ka, hindi lang, kundi ito po'y paghahasa ng ah, ating katatagan at katibayan na tayo po'y matatag sa Panginoon. Kaya sabi ni Pedro sa 1 Peter 1:6-7, ito'y dapat ninyong ikagala kahit maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa maikling panahon. Dapat ninyong ikagalak. 1 Peter 1:6, dapat ninyong ikagalak. Ulitin ko dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. 7. 1 Peter 1:7. Ang ginto na nasisira, pinadadaan sa apoy. Gumamit siya ng ginto upang malaman kung talagang dalisay. Tingnan ninyo ang illustration niya. Mga kapatid, ang ginto kailangan iparaan sa apoy para malaman kung talagang pure. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Pinararaan sa pagsubok, yun yung apoy upang malaman kung pure kang Christian. Pure Christian ka kung totoo ka, kung tapat ka talaga na Kristiyano. Pinararaan ka sa pagsubok. Yung mga Kristiyanong hindi tapat, ay yung mga Kristiyanong hindi totoo, hindi pararaanin sa pagsubok yun. Okay, alin ang mas maganda? Papiliin ko kayo. Ang lumago at tumibay sa pananampalataya natin. Tingnan nyo Ano gusto mo? Mamili ka. Alin ang maganda para sa'yo? Ang lumago at tumibay sa pananampalataya natin o ang bumagsak at humina? Tumibay, tumatag sa pananampalataya o bumagsak at humina? Siyempre, ang gugustuhin nyo, tumibay at tumatag. Kung sa pamamagitan ng pagsubok, napapatibay ka, dapat tayong magalak. Nakuha nyo, mga kapatid. Kaya isipin nyo, ang hirap naman yatang magalak in the times of suffering, in the times of trials, troubles. Kaya nga, mamili kayo Kung ang suffering na yon, ang trials na yon ay magre-resulta ng katatagan mo, mas okay yun. Dapat tayong magalak. Yung po ipakikibahagi po yun sa paghihirap na dinanas ni Kristo sa 1 Peter 4:13. Magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo. Ipinapakita dito ni Pedro na ituring natin na ang paghihirap na dinaranas natin ay pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo. Yung dinanas niya. Nakikibahagi lang po tayo. Tingnan nyo. Katulad ni Simon. Simon na taga Cirene. Cirene. Alam nyo ibig sabihin ng Cirene? Cirene was sa Libya. Isang bansa yon, katabi ng Israel. Mga kapatid, naglakbay pa siya ng isang bansa, naglakad lang, 800 miles. Ang nilakbay niya, nilakad niya, 800 milya para makarating lang po sa Jerusalem. At pagdating niya sa Jerusalem, sa kadadami-dami ng taong naroroon, hundreds ang taong naroon, napakarami. Daan. Mga tiga roon pero kung sino pa yung hindi taga roon, padpad lang, estranghero lang, galing ng Libya, pumunta sa Jerusalem, siya pa na pinpoint na tulungan si Kristo buhatin ng krus, makibahagi sa hirap ni Kristo. Yung ba'y plano ni Simon na pupunta ng Jerusalem, pupunta ng Israel para lang buhatin ang krus ni Kristo? Hindi pa nga niya kilala personal si Kristo. Naririnig lang niya ang pangalan ni Kristo Okay? Pero tingnan niyo mga kapatid, hindi plano ni Simon plano ng Diyos na buhatin niya ang cross. Ikaw, yung cross na pinapasan mo ngayon, yung suffering, yung trials, hindi yan aksidente, plano ng Diyos yan, mga kapatid. Sapagkat sabi ng Bible,
ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ang sumusunod sa akin at hindi nagpapasa ng kanyang krus ay hindi karapat-dapat sa akin. Tumusunod ka sa Diyos, naglilingkod ka, ayaw mo suffering, ayaw mo trials. Hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Sinasabi niya magalak kayo dahil may bahagi tayo kay Kristo. Mga kapatid, mayroon po tayong pakikipag-isa kay Kristo, may kaugnayan tayo kay Kristo. Kaya sabi nga ng 1 Peter 2:21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Ulitin natin, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Pag tinawag ka ng Panginoon, alam mo tinawag ka ng Panginoon, kapatid, exempted ka, magtitiis ka talaga. Yan ang binigay na halimbawa ni Kristo sa atin. Anong halimbawa? Nayakapin ang paghihirap bilang bahagi ng buhay Kristiyano. Because if you don't want suffering in your life, kung ayaw mo ng pagtitiis, you want only comfort. Gusto mo lang hayahay. You don't know the meaning of the cross. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng krus ni Kristo. Ibig sabihin, hindi mo alam ang paghihirap. Kung wala ang krus ni Kristo, hindi rin tayo mailalapit sa Diyos, mga kapatid. Namatay si Kristo sa krus para ilapit tayo sa Diyos. Kung ito paraan para mapalapit tayo sa Diyos, hindi ba't isang kagalakan iyon? O pipiliin po maging konbinyente o komportable ang buhay mo kahit malayo ka sa Diyos? Pipiliin mo ba yon? Komportable nga buhay mo, konbinyente nga buhay mo, malayo ka naman sa Diyos. Hayaan mo nang may suffering, may pagsubok, basta malapit ka sa Diyos. Mga kapatid, kaya kung gusto mo konbinyente, komportable, isa lang masasabi ko sa iyo, wala ka kay Kristo. Hindi ka kay Kristo. Wala kang kaugnayan kay Kristo. Ano sabi ng 1 Peter 4:13? Upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Yung po'y paghahanda, yung pinagdadaan nating suffering, sa lubos na kagalakan, sa pagbabalik ni Kristo. Mga kapatid, paghahanda yung suffering natin na meron tayong joy, meron tayong kagalakan, paghahanda yun sa lubos na kagalakan sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi nga ng Hebrew 12:2, hindi pa tiniis ni Jesus ang hirap dahil alam niya, tiniis ni Jesus ang hirap dahil alam niya, lubos na kagalakang naghihintay sa Kanya. May lubos siya kagalakan kaya tiniis niya hirap Ganun din tayo. May lubos tayong kagalakan, kaya huwag tayo magreklamo. Mga kapatid, pagtiisan natin yan na may kagalakan. Kaya, eto, alin ang nauna? Ang muling pagkabuhay ni Jesus o ang kanyang kamatayan? Ano nauna? Muling pagkabuhay ni Jesus o kamatayan niya? Obvious ang sagot. Siyempre, pagkamatay niya. Pero maraming Kristiyano gusto shortcut. Gusto kagad kaginhawahan, katagumpayan, karangalan, katanyagan agad. Gusto agad yun Pero sabi ng Diyos, darating yun. Ngayon, magtiis muna tayo sandali. Bago magtagumpay, kailangan may laban. Bago ka pagpalain, kailangan may paghihirap kang pagdadaanan. Mga kapatid, kaya sabi ni Kristo, darating yun. Magtiis muna tayo ng sandali. Sandali lang naman yan. Ang pagtitiis ng paghihirap o yung suffering, kung ikukumpara sa bilyong-bilyong taong naghihintay sa atin. Pagkatapos tayong magtiis sa loob ng maikling panahon, mga kapatid, hindi mo kayang ikumpara yung mga kagalakan. Sabi nga ng unang Pedro 5:10, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, lakas ng loob at isang pundasyong hindi matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Kaya kung papipiliin ka, papipiliin ka, 60 taong kaginhawahan dito sa lupa. Okay? 60 taon, 60 years, kaginhawahan sa lupa. Pagkatapos naman, 600 bilyon taong paghihirap sa impyerno. Ano yung piliin mo? 60 taong
kasaganaan, katagumpayan sa lupa, 600 bilyon naman ang kapalit sa paghihirap mo sa impyerno. 60 taong paghihirap dito sa lupa, kung gusto mo yon, 6 taong paghihirap sa lupa, kapalit naman, 600 bilyong taong kagalakan sa piling ng Diyos. Anong pipiliin mo? Di ba? Yung 6 na pong taon na pagsubok, pagkatapos naman nun, 600 bilyong kasaganaan, katagumpayan, kagalakan, kaginhawahan, at kaligayahang walang hanggan. So, rejoice in your suffering. Rejoice in your suffering. Glorifying God in Christ, in Christian suffering. Papurihan natin ang Diyos kahit na tayo po may pinagdadaang crisis, mga suffering, papurihan natin ang Diyos. Huwag po tayo mag-alala. May ipinangako ang Diyos sa ating mga sumasampalataya. Ito huling verse na babasahin ko, mga kapatid. May ipinangako ang Diyos sa atin. Sa Revelation 3:10, pahayag 3:10. Sapagkat tinupad mo ang aking utos at magtiyaga at namatyaga, sapagkat tinupad mo ang aking utos na matyaga, iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Ano pinagdadaanan natin ngayong pagsubok? Buong sanlibutan, buong bansa, buong mundo. Ito yung sinasabi ni Lord sa Philadelphia Church. Philadelphia Church, brotherly love church yan, faithful church yan. Ibig sabihin, mga Kristiyano talaga yan. Kaya binabanggit ng Panginoon dito, mga kapatid, yung mga miyembro ng Philadelphia, hindi yung literal, spiritual Philadelphia Church. Sapagkat ang Philadelphia, member ka ng Philadelphia Church, brotherly love, marunong ka magmahal, mga kapatid, meron kang faithfulness sa Diyos. Yan ang Philadelphia Church, member ka nun. Okay? Kaya para sa atin to, sa panahon ng pagsubok sa buong daigdig, sa buong sanlibutan, iingatan kita sa pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao. So, ano pag-iingat? Ito, ano ang pinagdadaanan natin ngayon? Pandemic. Iingatan ka ng Diyos. Iingatan ka, mga kapatid. Hindi ka hayaan ng Panginoon. Mapahama ka, mapasama ka. Panahon ng lockdown, hindi tayo makakilos, hindi tayo makatrabaho, hindi po tayo makapagnegosyo, hindi ka makapagkita ng pera, pero ingatan ka pa rin. Ano yun? Bibigyan ka ng pang-araw-araw mong pangangailangan because God will provide. Yun ang pag-iingat na gagawin ng Diyos sa atin. Yun yung pag-iingat, mga kapatid. Kaya tandaan ninyo, dumadaan man tayo ng suffering, pero ang Diyos, iniingatan pa rin tayo. Okay? Sana naunawaan po ninyo, mga kapatid, at naintindihan ang ating part 6 ng subject nating suffering. At sa Friday, makikita po natin yung pagtulong ng Espiritu Santo sa mga suffering na pinagdadaan natin. Abangan po ninyo, mga kapatid. At sana po, hindi lang natin mapakinggan ang salita ng Diyos, ito po ay maisa-puso, maisa-isip, at maisa-buhay. Magandang gabi po, magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless all.